ang nagtatanong, kamusta na si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Okay lang siya? Pinapaabot niya sa inyong lahat na huwag kayong mag-alala dahil wala naman siyang nararamdaman sa kanyang kalusugan. May edad na siya, may mga sakit na siya, oo, pero walang emergency na nararamdaman siya sa kanyang kalusugan. Kaya sabi niya, huwag kayong mag-alala at lalong-lalo na huwag kayong gumastos na pumunta doon sa Hague. Sabi niya, ayaw niya na gumagastos kayo ng pera ninyo para sa pagpapakita ng suporta sa kanya dahil mas kailangan yung pera ninyo ng inyong mga pamilya na naiwan doon sa Pilipinas. So, ayan po, maliwanag mula mismo sa bunganga ni Sara Duterte, okay na okay si Digong. Naku, mukhang talagang palaban po ang ating dating presidente. At mukhang kayang-kaya niyang tapusin ang 30 taon na, na pagkakakulong doon po sa The Hague sa ICC. Diba? So maganda po itong balita na malaman natin na si Digong ay meron pong malakas na pangangatawan, meron po siyang kumbaga matibay na kondisyon ng kalusugan, walang emergency, maliwanag mismo. Kaya Sara Duterte, walang emergency, walang dapat ipag-alala, walang dapat ikabahala. Bakit yung mga senador ni Digong, like Bongo, Bato, Robin, atat na mapauwi si Digong, yun naman pala, malakas na malakas pa. Baka nga kayang-kaya pa nitong mag-araro, kayang-kaya pa nitong magpiyon. Kayang-kaya pa nitong maghalo ng semento. Kasi ayon mismo kay Sara Duterte, napakalakas, napakasigla ng pangangatawan nitong si Digong. Diba? So, walang dapat ikabahala. Bakit meron pang mga, reso, mga ganun. Merong mga pinapasang mga batas, mga resolusyon. Etong mga tuta ni Digong na dapat daw etong si Digong ay mapauwi na ng bansa dahil ang kanyang kalusugan daw ay nakakabahala. Baka nga gumanda pa kalusugan ni Digong doon sa The Hague. Kasi wala siyang stress mula sa kanyang mga kaalyado sa politika. Kain tulog lang si Digong doon sa ICC sa The Hague. Kaya tama yung sinabi ni Sara Duterte, walang dapat ikabahala, walang emergency, walang malubang sakit, malakas ang pangangatawan ni Digong. So kayang-kaya niya na matapos ang 30 years na penalty sa kanyang ginawang krimen dito sa ating bansa at yung crime against humanity. Kayang-kaya niyang tapusin yan. Diyos ko, napakatibay ni Digong. Masamang damo yan. Ang masamang damo, matagal mamatay. Ito na, sinisipon kasi ako na masakit yung lalamunan ko. Kasi inain ko yung mga sasarap na ice cream ninyo dito sa Korea. Paggising ko, ang sakit na nung, meron na siyang parang bukol dito dalawa. At parang sinisipon na ako dahil sobrang init. Grabe, maninginit ninyo. Grabe, init sa Korea! Pero naman na sa disyerto. Yes, ma'am! Normal ito? Yes, ma'am! Nako, mukhang si Sara Duterte pa ang may sakit. Dahil meron daw po siyang bukol sa leeg. Alam niyo po ba ang mga sintomas po ng pagkakaroon ng bukol sa leeg? Ito po yung mga sakit na goiter, lymphadenopathy, thyroid nodule, infection, cyst, at ang pinakahuli po ay cancer. Nako, mahalagang kumonsulta sa doktor etong si Sara Duterte doon sa South Korea. Dahil
hindi po maganda o hindi po kumbaga pangkaraniwan yung pagkakaroon ng dalawang bukol sa leeg na na sinasabi ni Sara Duterte na naramdaman niya dito sa kanyang leeg, di ba? So siguro kailangan na ni Sarang magpatingin. Yan ang napapala ng lakwatsa ng lakwatsa, baka nakakuha ng infeksyon sa kung ano-anong kanyang mga kinakain dahil nga po kung maalala ninyo, simula nung nakulong si Digong nitong Marso, kung saan-saan na pong bansa nagpupunta itong si Sara Duterte. Kung saan-saan na siya nagpupunta na iniikot niya ang bawat bansa, pinupunta niya ang mga Filipino community. Dahil po, para ipaintindi na sila'y aping-ape, na sila'y kawawang-kawawa dito sa ating bansa, na sila po ay ginigipit, kinakawawa, at sinusukol ang kanilang sinisikel ang kanilang kalayaan, basta kawawang-kawawa sila, aping-ape. Yan po ang main objective kung bakit nagpupunta si Sara Duterte sa iba't ibang bansa. Kasi kung sasabihin naman na kaya siya nagpupunta doon ay para sa buhay ng mga OFW na kanyang bansa na mga pinupuntahan, hindi naman po buhay ng mga OFW ang kanyang concern. Kung hindi, kada kayat siya sa upuan, kada tutungtong siya sa entablado na ginawa ng mga Filipino community, wala naman siyang ibang bukang bibig kung hindi ang paninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos, kung hindi ang sinasabi niya na panggigipit sa kanila, pagwawalang ya sa kanila. Puro ganun naman ang naririnig natin kay Sara Duterte. Wala namang bago. Pumunta siya sa Australia, pumunta siya sa Malaysia, wala siyang ibang bukang bibig kung hindi ang sirain ang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos na kabutihan sa ating mga kababayan. Kung tutusin, kaya po sa overseas siya nagpupunta, kaya sa abroad siya naglilibot, ay kasi mas madali pong bilugin ang ulo ng mga OFW. Kasi syempre, ako, OFW po ako dati. 7 taon po ako sa Malaysia. 6 na taon na 7 taon ako sa Malaysia. Ngayon, kapag may pupunta po na official doon sa Malaysia, like let's say pumunta doon si Digong, ako gustong-gusto kong pumunta si Digong doon. Kaya lang hindi ako nakapasok doon sa punong-puno yung yung pinagganapan nung event ni Digong. So syempre bilang OFW na pumunta yung isang mataas na official ng bansa, gustong-gusto mong pumunta doon kasi OFW ka naghahanap ka ng kumbaga kalinga. Ikaw ay nalulungkot, naho-homesick ka. So ngayon, napakalakas po ng hatak ng isang Sara Duterte kung pupunta siya sa mga iba't ibang Filipino community sa iba't ibang bansa. Kasi nga po, syempre, mataas siya na opisyal ng ating bayan. Ngayon, ang mga OFW, kapag nalaman na pupunta si Sara Duterte, DDS na kagad yan. Duterte supporter na kagad yan. Kahit na hindi niya alam na ang ginagawa ni Sara na paglalamyerda, pag-iskerda sa kanyang trabaho, pinapabayaan niya ang kanyang trabaho, ikot ng ikot kung saan-saan para siraan si PBBM. Yan po ang ginagawa ni Sara Duterte. Maliwanag na maliwanag yan, kitang-kita natin yan. Yan talaga ang kanyang ginagawa. Wala nang iba. Siyempre maniniwala ka agad mga OFW, homesick yan Namimiss niya ng Pilipinas. Kaya ang isang Sara Duterte, kapag nalaman nilang pupunta, supporter na kagad yan. At gustong-gusto nilang makapagpa-picture, makapagpa-selfie, makapagkamay kay Sara Duterte. Kasi nga po, mataas na na opisyal ng ating bayan. Ngayon, hindi alam ng mga OFW na kinakamayan ni Sara Duterte na inuuto lamang sila nito. Kahit ito hindi nagtatrabaho at pinapabayaan ang kanyang trabaho, tuwan-tuwa sila kay Sara. Kahit pansariling interes, kahit ito'y maagang pangangampanya ang ginagawa ni Sara Duterte. Maagang pangangampanya dahil sinisiraan niya na kagad
ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Pamumulitika ang ginagawa niya. Ngayon, habang ang ating Vice Presidente ay naninira doon sa ibang bansa at kung ano-ano ang ginagawa na paninira kay PBBM, actually hindi lang kay PBBM, pati kay House Speaker Martin Romualdez at sa lahat po ng mga nagtatrabaho o kaalyado ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ang ating gobyerno, trabaho ng trabaho. Ang ating presidente, trabaho ng trabaho. Ang mga nagtatrabaho nandito sa Pilipinas at alam ng mga kababayan natin dito sa ating bansa na nagtatrabaho ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga po, kunwari, si Sara manira ng manira doon sa mga OFW, yan kasi ang breadwinner. Sisiraan niya sa mga OFW si PBBM. Breadwinner yan eh. Ngayon, kapag siniraan niya ang ating Pangulong Bongbong Marcos, uutuin niya yung mga OFW. Ngayon, kapag nauto niya yung mga OFW, ang sasabihin ng mga OFW sa kanyang pamilya sa Pilipinas, suportahan natin si Sara Duterte. Ngayon, sasagot yung, kunwari, kapatid, nanay, tatay, mga ate o kuya, sasagot, ba't natin susuportahan yan si Sara Duterte? Hindi naman nagtatrabaho yan, lakwatsa lang ng lakwatsa, panahon nga ng bagyuhan, pinabayaan kami niyan. Si PBBM ang susuportahan namin, kasi yang si Sara tamad, lustayera. Alam niyo kung ano isasagot ng OFW na breadwinner? Sige, huwag niyo suportahan si Sara, hindi na rin ako magpapadala. Yan ang ginagawa ni Sara at ng lahat ng kanyang mga kaalyado ngayon, lalong-lalo na ni Robin Padilla na, ano ginagawa ngayon? Nangangampanya na sa ibang bansa. Inuumpisa ng gapangin ng mga OFW para sa 2028, nakaungos na sila. Nakahakbang na sila ng isang paa. Nauna na sila. Inaagapan na nila. Kaya nga po nag-iikot na sila eh. Excuse na lang yon yung sinasabi. Pinakulong yung tatay ko, kaya ako pupunta sa dahig. Kaya ako magpupunta sa dahig. Palusot na lang yan yung sabi ni Robin, hindi siya attend ng SONA. Dahil yan ay protesta niya na habang nakakulong si Digong doon sa ICC, hindi siya a-attend ng SONA ever again. Hanggat si Digong ay nakakulong doon sa ICC. Pero ang totoo po niyan, maagang pangangampanya na ang ginagawa ni Sara Duterte. Diba? Kita nyo? Ano ginagawa nila? Sinisiraan nila ng sinisiraan si House Speaker Martin Romualdez sa ating mga kababayan. Nasira ba niya ni Sara si House Speaker Martin Romualdez? Hindi. Bagkus naging Speaker of the House pa ulit sa 20th Congress. Bakit? Kasi kahit sira ni Sara Duterte, mula Batanes hanggang Hulo, si House Speaker Martin Romualdez, hindi niya masisiraan si Speaker Martin sa Leyte. Kasi alam ng mga constituents ni Speaker Martin Romualdez na mas nagtatrabaho si Speaker Martin kaysa kay Sara Duterte. Yan po ang totoo niyan. Kaya yung ginagawa ni Sara sa ni Robin, maagang pangangampanya po yan. Baka si Robin, Vice President, baka si Sara, kumandidatong Presidente, or baligtad. Pwedeng si Robin ang Presidente at si Sara ang Vice President. Inuuna na po nila. Nangangampanya na po sila. Nanggagapang na po sila ng mga OFW, ng mga breadwinner. Dahil po, gustong-gusto na nila na maupo at gustong-gusto nila na sila ang papalit sa ating Pangulong Bongbong Marcos. So, babalik na naman tayo sa dusa, babalik na naman tayo sa hirap, babalik na naman tayo sa kadugyutan ng gobyerno na katulad ng naranasan natin kay Digong. Kaya kung mapapansin ninyo, hapit na hapit si Sara at si Robin
sa pangangampanya. Kaya ang nangyayari kay Sara, kinakarma, kita nyo, nagkakabukol sa leeg. Dahil sa kakabunganga, kakagawa ng kasinungalingan at kakagawa ng paninira kay House Speaker Martin Romualdez, kay PBBM at sa lahat ng kaalyado ng ating Pangulo. Obserbahan nyo po yan. Yan ang nangyayari, yan ang ginagawa nila, maagang pangangampanya para sa 2028. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasan mang panig kayo ng mundo, Momo, chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Sensya na po naka-face mask ako kasi meron po akong dito sa nguso